As requested, for today's video, pag-usapan naman natin ang mga welder erectors. Pero bago yan, alamin muna natin ang main or pangunahing trabaho ng mga erectors. So, ang mga tinatawag nating erectors, sila yung responsable sa pagbuo or pag-assemble, sa pag-i-install, sa paglalagay sa tamang lugar, at pag-a-align ng mga structural components or bahagi ng mga istruktura ng mga ginagawang gusali or building, mga tulay, at iba pang mga malalaking structures na mostly gawa sa mga steel or bakal gaya ng steel beams, columns, steel girders, at iba't ibang klase ng tools and heavy machineries and equipments. Ang mga erectors naman ay kadalasang binubuo ng rigger, structural fitter, or pwede rin mga pipe or mechanical fitter, mga scaffolder, at syempre, kasali na tayong mga welder dyan. Sila ay dapat or kahit paano ay marunong din tumingin at mag-interpret ng drawings at blueprints para makaiwas sa mga pagkakamali sa pag-i-install or pag-a-assemble ng mga structural components during erection. Sila din ay dapat may kakayahan, may lakas ng loob, hindi mahihiluhin, at walang takot umakyat at magtrabaho sa mga matataas na lugar since ang trabaho nila ay madalas nasa matataas na lugar din. Mahirap at delikado din ang trabaho ng mga erectors dahil dito, maaari silang maipit or mabagsakan ng mga bagay na inaangat or binubuo or ini-install nila. Maaari din silang mahulog mula sa mataas na lugar since kadalasan limitado ang kanilang espasyo doon sa pinagtatrabahuan nila dahil wala pang mga maayos na temporary access and platforms or scaffold na naka-install para sana meron silang maayos na tungtungan. At ang tanging nakahawak lang sa buhay nila ay ang mga lifeline at ang kanilang mga safety harness. Sa part naman nating mga welder erector, minsan mahirap din. Lalo na kapag dala-dala natin sa pag-akyat ang mga gamit natin sa paghihinang. Yun nga lang paghila sa ating mahaba at mabigat na kable or paghila ng ating portable welding machine pataas ay sobrang hirap at nakakapagod na. Kaya kung may mga fitter tayo na mababait at handang tumulong sa atin ay swerte na tayo. Although when it comes to safety, bawal talaga ang mag-erect kapag wala pang mga temporary platforms or scaffold na naka-install para sa temporary na tungtungan ng mga erectors. Pero may mga instances or pagkakataon din naman na wala talaga ang mga ito, lalo na kung makakaabala ito during erection. Kaya minsan wala talagang sapat at maayos na tungtungan ang mga erectors maliban doon sa mga beams or columns na una nang nakatayo or nakakabit. Kaya minsan naghihinang din tayo na nakaupo or nakaapak na lang doon sa bakal kung saan dinidikit or ikinakabit natin yung ini-erect natin. Which kung minsan nakakaranas din tayo ng pangunguryente dahil sa naka-direct contact tayo sa bakal na hinihinang natin. Na kung tutuusin naman ay unsafe talaga. At dahil maselan at delikado ang mga bagay na ini-erect at ikinakabit natin, ang isang welder erector ay dapat may sapat ding kaalaman sa paghihinang. Dahil although during erection, when it comes to safety again, bawal ang full welding agad nang walang sapat at safe na tungtungan ang welder. Kaya ang kadalasang ginagawa ng welder dyan is yung tinatawag nating heavy tack. Temporary man yan or permanent heavy tacking ay dapat sigurado at maayos ang pagkakahinang. Hindi po pwede dito yung mga pabirong sinasabi natin na one tack, one tan lang yan, okay na. Dahil maaari itong mahulog at bumagsak kung alanganin ang hinang na pwedeng makadisgrasya at ikakapahamak pa natin at ng ibang tao. At isa pa sa delikado at mahirap sa part ng isang welder erector, lalo na kung mag-isa lang niyang welder, is yung palipat-lipat siya ng pwesto. Yun bang after mag-tacking sa isang dulo, ay tutulay sa mga beam or tubo para lang makalipat sa kabilang dulo para makapaghinang ulit. Tinitiis din nila ang init ng sikat ng araw habang on process pa ang erection dahil hindi maaaring iwan lang ito kung hindi pa tapos or hindi pa safe na nakalatag ang kanilang inirect. Minsan nga naaabutan pa sila ng ulan kung medyo matagal ang ereksyon. Pero syempre, ang pagiging isang erector ay hindi sa pilitan yan, lalo na kung may fear of heights ka at mahihiluin sa matataas na lugar at hindi kayang umakyat sa matataas na lugar lalo na kung may sakit sa puso ka. At panghuli, hindi ko rin makakalimutang banggitin ang mga kasama din nating mga fitter erector na mahuhusay din namang maghinang na kung minsan sila na rin ang mga nagtataking during erection kung wala ang mga welder or kung ayaw na nilang palipatin pa sa pwesto ang welder lalo na kung walang maayos na dadaanan ang welder papunta sa kanila. Kaya para sa mga kapwa erectors ko dyan, shout out sa inyong lahat. Sana lagi tayong mag-iingat sa trabaho. Siguraduhin safe tayo palagi sa bawat galaw at ginagawa natin para safe din tayo makauwi sa ating mga pamilya na umaasa sa atin. At syempre, bago ulit ako magpaalam, shout out muna sa aking nag-iisang star sender this week na si Carlo Lumilay Mendoza. At shout out din kina Gaps Perlada,
Radong World, June Carlo Fortu, Eratsky, ang hirap naman basahin tol. Jesse Banabatak, Jomar Versola, Dexter Siuson, at Dindo Israel Quinones. Salamat sa inyong patuloy na panonood ng mga boring kong videos. See you next time. Bye!